Mamalengke tayo ngayon, guys. Kakagaling ko lang sa kabilang gate. Nagbayad ako ng yung 200 na binabayaran namin monthly para sa paghakot ng basura, para sa mga guard, mga ganon. Ngayon pumunta na ako sa kabilang gate kasi dalawang gate dito. Yung isa ay North Gate, ito naman papunta sa South Gate. Magabayad din ako ng internet namin. Monthly, 899 na ngayon kasi tapos na yung aming 6 months na may discount. Okay. Ang init ngayon, grabe. Kailan ba uulan ulit? Maganda maglaba pero sana umulan umulan. Ang init na. Parang summer ulit eh. Okay lang naman mag-drive, medyo mahangin. Bibili ako ng isda. Bira lang kami kumain ng isda, mahal kasi isda dito. At sana merong dilis. Okay lang yung dilis. Kahit medyo mahal din yung dilis dito, grabe guys, doble-doble ang presyo. Ang hirap mag-drive kapag isa lang kamay, ayan, nag-vlog. Wala na kasi ako mai-vlog, kaya ito, pasyal ko kayo ulit sa mga hindi pa nakakita ng aming lugar dito sa Deca. Okay naman dito, kaya nga lang yung mga kalsada, ibang part ng kalsada dito ang madaming butas. Delikado, hindi dito sa part na ito. Makita nyo guys, ang butas na ewan ko kailan nila ayusin yun. Isang taon na kami dito, hanggang ngayon hindi pa naayos yung mga butas. Kapag malakas ang ulan, nako, delikado. Laging baha. Ayan. Kailangan ko mag-charge kasi kahapon pumunta kami ng malayo. Ay, grabe ang init. Ayan, medyo malapit na ako sa gate. Ayan, start dito guys, makikita nyo na yung mga kalsada na madaming butas. Oo, diba? Hindi maganda sa e-bike. Kala mo masisira yung e-bike namin eh. Sa mga sasakyan, sa mga kotse, baliwala yan sa kanila. Pero kapag e-bike na ako, grabe. Kala mo mawawasak yung bubong namin eh. Dito, medyo okay dito kasi malapit. At least malapit sila sa sige. Ayan. Minsan delikado din dito minsan kasi yung mga ibang driver, ay nako, hindi marunong mag-drive. Imbis maghintay sila, nangunguna na, ewan ko ba. Kaya minsan kailangan mo ikaw na magbigay daan sa kanila. Ayan o. Nakita niyo yung mga lubak-lubak na yan. Mama, dyan ako dadaan. Mahirap magdaan dyan. Ayan, mahirap magdaan dyan mamaya. Pag dumadaan ako dyan sa kabilang side, kailangan ko pumunta dito para maayos. Kasi yung ibang part talagang, ay nako guys, kaloka mga daan dito. Ewan ko kailan nila ayusin. Ang dami nilang pinapagawang mga bahay. Daming bagong bahay. Dapat unahin mo nila yung kalsada para safe sa mga nakatira dito eh. Hindi eh, unahin mo na ang bahay. Yan, bahay muna. Bagong kaligtasan ng mga nakatira. Kaya hindi namin gusto ang Deca eh. Ay nako, subdivision nga, Caloocan naman. Ayan o, rinig niyo yung mga ingay ng aking e-bike. Dito sa part na to mas malala dito. Malaki ang mga butas dito. Tapos mabaha pa kapag lakas ng ulan. Ay nako guys. Kita nyo na yan ha.
Ayan, uga-uga na tayo. Ay, dito na. Yung malaking butas. Hintay lang muna tayo. Ayan, yung butas. Sandali lang guys. Marami. Kailangan ko maghintay. Paunahin ko muna yung mga sasakyan bago ako. Ayan o. Bigayan dito ng ano. Ang tagal naman, bilisan nyo. Ang init. Kahit yung kotse dahan-dahan din eh. Kasi masyado na itong malalim. Oh, puta. Ano ba yan? Kala mo tataob ang ano eh. Ang aking e-bike eh. Ayan, malapit na tayo. Meron din dito isa pang opisina, kaya dito ako magabayad. Sa kuryente naman, sa wifi naman dito. Dito din sa kabilang side, malala din dyan. Diba? Grabe ang lala ng kalsada dito guys. Di ako makapaniwala. Bakit ba hindi nila inuuna ang ang kaligtasan ng mga nagda-drive? Ay. Okay. Punta tayo. Okay. Ingat-ingat tayo. Kailangan ko magpunta sa kabilang side. Oh my goodness. Ayan. Oh my God. Sige, uga pa more. Ugain mo pa. Nako. Magbabayad tayo dito. Bayaran natin para may pang-ano. Ewan ko yung wifi namin ngayon mahina. Hindi magandang signal ngayon. Baka inaayos nila. Saan ba yun? Mali pala. Sa kabilang ano pala. Dito tayo. Beep beep. Hello. Okay. Yan, dito ako nagabayad. Wait, nakalimutan ko na naman ang susi. Kasi kaya nakalimutan ko yung susi. Wait. Okay. Ayan, dito na tayo guys. Dito ako nagabayad ng wifi. Diyan. Ayan, nandito na ako guys. Nagpark ako dito sa labas. No parking, pero okay lang yan. Basta sa Pinas, legal yan. Malapit kasi, ang ano eh, pag nagpark ako dun sa likod, malayo maglakad. Ayan, dito na guys, ako sa palengke. Ay, tapos na ako mamalengke guys. Nakabili na ako ng tinapay, bigas, fish. Tinapay dito ako bumili. Saka nakapag-cash in ako sa 7-Eleven. Dito ako bumili ng bigas. Ay, ang bigat ng aking sako. Traffic ngayon. Madaming mga isda ngayon magaganda. Silyo yata yung nabili kong isda. 240 per kilo. Ayun, traffic lagi dito. Mahirap tumawid. Okay. May mga nagtitinda rin dito. Street food. May mga... Dito yung mga taxi driver. Ayan, hindi mahirap kumuha ng taxi dito. Pati mga tricycle. Ayan, dito pa rin ako. Dito ako nagpa-park kasi malayo dun sa simbahan. Lalo na mabigat ang aking mga dalahin. Check ko muna kung lahat nabili ko talaga. May listahan kasi ako. Isda, bigas, dog food, mga gulay. Okay, may Gcash na, yun lang. Kapagod, kagutom, kailangan nga ng kape. Sige guys, mag-drive muna tayo.
Pauwi na tayo. Gugutom na ako. Ayan, daanan muna natin ang lubak-lubak na daan dito. Paghintay, wala makapaghintay. Minsan naghahintay ako dito para makapagpunta sa kabilang side, pero mayroong car. Okay, dahan-dahan lang. Oh, dyan. Oh, ayan. Hirap ng daan dito sa Deca. Isang taon na kami. I can imagine na ilang taon na talaga itong mga lubak-lubak na to. Kasi kami isang taon na kami dito hindi pa naayos eh. Meron nga silang naayos. After 1 year namin dito, naayos na nila. Pero siguro matagal na yung butas na yun eh. Naayos na nila yung isang butas doon sa gitna. Kasi malalim yung, delikado. Lalo na sa mga motorista. Ayun, inaayos na nila. Pero marami pa rin mga butas dito. Sana maayos agad ng Deca. Ewan ko ba, yung mga nagtatrabaho sa opisina, yung pinakamataas na ewan ko, hindi nila ba ito hindi nila na-appreciate na hindi maganda ang kalsada. Promote sila ng promote. Mabuti talaga guys, hindi kami dito hindi kami namili. Kasi una, balak namin bumili ng bahay sa Deca. Pero mabuti talaga na nag-upa muna kami para malaman namin ang sitwasyon ng bahay, ng lugar, ng paligid. Nako, yun talaga, mas maganda talaga yung ganung muna. Kapag bago ka pa lang sa lugar, mas maganda na kung hindi kayo nagmamadali, mas maganda na mag-upa muna kayo para malaman nyo ang sitwasyon. Kasi dito akala namin maganda. Maganda ang nababasa namin dati, maganda mga pictures, pero pagdating mo dito talaga maraming problema. Unang-una pa lang yung kalsada, yan ang pinaka-importante, dapat magandang kalsada. Safe sa mga taga dito. Ay nako, yun talaga lang isa sa mga magandang nagawa namin na nag-upa lang muna kami, hindi bumili agad. Kasi nung unang dating namin, nagmamadali kami na gusto namin makabili agad, gusto namin ng sarili naming bahay. Pero maraming dahilan na hindi natuloy yung pagbili namin. Ayun nga, mabuti talaga, nag-upa lang kami. So hindi magasisi kami na bakit dito kami bumili. Unang-una yung lugar na nakuha namin malayo. Ang hirap mag-travel lagi. Kapag e-bike, siyempre 15 minutes yan ang biyahe. Ay, pwede naman mag-tricycle, kaya nga lang, ang liit ng tricycle dito sa Iloilos, hindi pwede ang asawa ko. Ewan ko ba bakit ang liit ng tricycle nila dito, hindi komportable. Siksikan. Paano yung mga taong matataba, mga malalaki, matatangkad. Hindi kasi sa ang hirap. Kaya hindi namin gusto ng tricycle ito. 25 ang pamasahe. Malaking tulong itong e-bike talaga sa amin. Medyo malayo pa rin ako syempre. Ayan. Ang init, grabe. Daming maganda mamalingke sa kabilang side. Ayoko dun sa sa North Gate kasi mahal doon mga gulay. Mas gusto ko dito sa South Gate. Kaya pag namamalingke ako sa South Gate, madamihan na. Kasi meron itong 7-Eleven, may bakery, madaming choices. Oh, ang init. Kailan ba uulan? Karaan, ulan ng ulan, walang tigil. Ngayon, ang init na. Ayan guys, salamat sa panunood nyo dyan. Sana nagustuhan yung aking walang kwentang vlog. Wala na may vlog tayo eh. Ang hirap kasi mag-travel ngayon, ang init. Tapos may kasama pa kami mga aso. Nahihirapan kami mag-travel. Hindi basta-basta. Akala namin makakapag-travel kami ng maayos. Makakapag-travel kami lagi sa Pinas, pero hindi pala. Lalo na kapag pumunta sa ibang lugar dahil yung barko, maraming barko na pwede nga aso, pero hindi naman maganda ang sitwasyon. Sa ngayon, makakapag-travel lang kami kapag may sasakyan na kami. Ayan, ayaw namin magrenta-renta, mahal magrenta, lalo na mag-taxi. Kung saan lang kaya ng e-bike namin, doon kami pumupunta. 3 days na lang muna. Sana next year makabili na ng sasakyan talaga. Ang hirap ng kapag ganito. Hindi rin safe ang e-bike. Nakadelikado din. Ayan guys. Salamat guys. Patayin ko na.
Para mapabilis ang uwi ko. Magsasaing pa tayo niyan. Sige guys.